Good day everyone, I'm Rachel Dumabok and I'll be sharing with you some key marketing topics like test marketing, commercialization, and distribution strategy. And I'll also talk about the different types of distribution channels. So let's dive in. Test marketing. Test marketing is a fully developed product in a selected city and observing the consumer's response to the product's performance and its marketing plan. Example ng test marketing is yung hormone imbalance supplement. So, ang target nila dito is yung mga kababaihang nag-iedad ng 18 pataas na merong mga hormonal imbalance which is mga PCOS. So, what is the purpose ng hormone imbalance? It boosts energy, balance the mood, and it supports the healthy metabolism. It formulated to support our wellness through the all stages. Commercialization. Commercialization involves the actual marketing of the product in the target market. It helps to introduce the product to the target market properly. Distribution refers to the process of moving goods and services from the company to the customers. The distribution must provide a strategic advantage to the company. Sinabi natin distribution, ito na yung mga product na dinidistribute sa iba't ibang lugar kung saan ito ilalagay ang product. Common distribution channels are the following. First is the direct sales. When the company or firm's plan is to move goods directly to the ultimate users, this is the most effective channel. It is the company that sells straight to the consumers or customers. It has no middleman. So, example is Avon. It represents sells beauty and skincare product directly to the consumers. It often through home visits, catalogs, or personal relationships. Original equipment manufacturer sales. It involves selling a manufactured product to a firm which later sold as a finished product to the end user. Ito yung pagbebenta ng produkto sa ibang kumpanya na isasama ito sa kanilang sariling produkto bago ito ibenta sa end user. Halimbawa, isang kumpanya ang gumagawa ng mga computer processors. So, ang mga processors na ito ay binibili ng mga laptop companies tulad ng Dell or HP para gamitin sa kanilang mga laptop. Kasi hindi binibili ng customers ng direkta ang processor. So, bumibili sila ng mga laptop na may kasama ng mga processor. Ang Dell o HP ang nagbebenta ng buong produkto gamit ang parte na galing sa OEM. Manufacturer's representative. Wholesalers employed by one or several producers and paid on commission according to the quantity sold. Yung mga influencer na kumakatawan sa mga brand ng mga produkto tulad ng mga beauty products, mga gadgets, o kahit anong fashion items. So, sa mga kanilang social media platforms, dito sila nagpo-promote ng mga kanilang produkto mula sa kanilang mga suppliers. At yung pag-promote nila ay binabayaran sila batay sa kanilang dami na naibenta na produkto sa mga customers. Like dumadaan sa link na kanilang binibigay. Isang TikTok influencer na katawan sa isang skincare brand. So, nagpo-post siya ng mga videos tungkol sa paggamit ng mga produkto at binabayaran rin sila batay sa dami ng produkto na nabibili gamit sa kanyang referral link. Ito na yung kanina. Kung ikaw ay isang follower ay bumili sa produkto gamit ang link niya, so binibigyan siya ng kita na commission batay sa benta o magkano yung commission sa product na yun. Wholesalers. Ito na yung channel member that sells to retailer or other agents of distribution through the channel until they reach the final user. Ito na yung mga negosyante na nagbebenta ng mga produkto tulad ng mga damit sa mga retailer o iba pang ahente hanggang sa makarating sa mga end user. Halimbawa ng isang wholesaler is yung mga damit. Ang inaalok nila is yung mga maramihan na
bumibili ng t-shirt, ng mga jeans sa mga clothing retailers. So, binibili ng mga tindahan ang mga damit mula sa wholesaler upang ibenta sa mga customers nila. Brokers are distributors who buy directly from the distribution or wholesaler and sell to retailer or end user. Ang broker ay hindi lamang gumagawa o nag-iimbak ng mga produkto, kundi sila din yung mga tagapamagitan lang para maparating ang produkto sa retailer o end users. Halimbawa na lang ng isang broker ng prutas ang bumibili ng mangga mula sa wholesaler at ibinebenta ito mula sa palengke o sa grocery chains. Retailers are the one who sell directly to the customers in the store. They buy product without any intermediaries or middlemen. Ang retailer ay ang huling tagapamahagi ng mga produkto bago ito makarating sa atin ng mga customer. For example, tayo ay bibili ng Coke sa isang tindahan. Ito ay direkta na sa atin na mapupunta. Hindi na tayo bibili sa mga panel ng Coke bago ito makarating sa atin. Direct mails include printed materials used in a targeted campaign to consumers. It's sending catalogs, letters, emails directly to the target customers. So, basic types of channel distribution. A channel of distribution is made of people or organization involved in the distribution process of any of firms providing products and services to consumers. Channel members act as go-between producers and consumers. Channel member may also be manufacturers, wholesalers, retailers, and marketing specialists.